book of Daniel. Alright. Basahin po natin ang mga verses of scriptures. Dali lang po. At ayaw kong lumipat kasi. Ayan. Daniel chapter 11, let's start sa verse 36. Then the king will do as he pleases, and he will exalt and magnify himself above every god, and will speak monstrous things against the God of gods. And he will prosper until the indignation is finished, for that which is decreed will be done. He will show no regard for the gods of his fathers, or for the desire of women, nor will he show regard for any other god, for he will magnify himself above them all. But instead, he will honor a god his fathers did not know. He will honor him with gold, silver, costly stones, and treasures. He will take action against the strongest of fortresses with the help of a foreign god. He will give great honor to those who acknowledge him, and will cause them to rule over the many, and will parcel out land for a price. At the time of the end, the king of the south shall attack him, but the king of the north shall rush upon him like a whirlwind, with chariots and horsemen, and with many ships. And he shall come into countries, and shall overflow and pass through. He shall come into the glorious land, and tens of thousands shall fall, but these shall be delivered out of his hand, Edom and Moab, and the main part of the Ammonites. He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. He shall become ruler of the treasures of gold and of silver, and all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Cushites shall follow in his train. But news from the east and the north shall alarm him, and he shall go out with great fury to destroy and devote many to destruction. And he shall pitch his palatial tents between the sea and the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end with none to help him. Now, tuloy na ho natin sa chapter 12 at basahin na natin yung buong chapter para makuha ho natin yung buong context ng ating pinag-aaralan. In chapter 12, verse 1, at that time shall arise Michael, the great prince who has charge of your people, and there shall be a time of trouble, such as never has been, since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness, like the stars forever and ever. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Then I, Daniel, looked, and behold, two others stood, one on this bank of the stream, and one on that bank of the stream. And someone said to the man clothed in linen, who was above the waters of the stream, how long shall it be till the end of these works? Verse 7,
And heard the man leaning above the waters of the stream. He raised his right hand and his left hand toward heaven and swore by him who lives forever that it would be for a time, times and a half a time, and that when the shadow of the power of the holy people comes to an end, these things would be finished. I heard, but I did not understand. Then I said, "O my Lord, what shall be the outcome of these things?" He said, "Go your way, Daniel, for the words are shut up and sealed until the time of the end. Many shall purify themselves and make themselves white and be refined. But the wicked shall act wickedly, and none of the wicked shall understand. But those who are wise shall understand." Verse 11, and from the time that the regular burnt offering is taken away, and the abomination that makes desolate is set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he who waits and arrives at the 1,335 days. But go your way till the end, and you shall rest and shall stand in your allotted place at the end of the days. So babalikan po natin yung verse 36 at hindi na po natin re-reviewin yung ating pong nakaraang lesson. I suppose you have it in your notes, and somehow I believe you have remembered some of them. And so let's go straight to Daniel chapter 11, verse 36, as a continuation of our study in the book of Daniel. As you can see on your screen, I have highlighted the words, "Then the king will do as he pleases." Now, in the past lessons that we have taken up, we were talking about Antiochus Epiphanes. At nakita natin na si Antiochus Epiphanes ay napaka-brutal na hari ng North at dinesecrate niya ang temple ng mga Hudyo. And then nakita rin natin in the past na yung king of the North under the leadership of Antiochus Epiphanes, and then yung king of the South, which is basically ang Egypt, ay patuloy ang kanilang labanan. Patuloy ang kanilang labanan. Now, somehow dun ho tayo natapos sa ating mga discussion nung last Sunday. And so, itutuloy lang ho natin sa verse 36. Now, tandaan ho natin, in our last lessons, ay meron na akong binanggit doon na merong tatlong era na napapaloob sa Book of Daniel. At ito po yung first latter days, and then second latter days, and then of course, the end of days. At ito pong tatlong ito, yung first latter days, at yung second latter days, at yung end of days, ito po ay nag-intertwine dito sa Daniel chapter, dito po sa especially doon po sa Daniel chapter 10, 11, and 12. Yung tatlong huling kabanata sa Book of Daniel. Kaya ito po yung isa sa nagpapahirap para maunawaan natin kung sino ba ang tinutukoy, si Antiochus Epiphanes ba o si Antichrist ba? Ang tinutukoy ba ay may kinalaman sa first latter days? So pag sinabi nating first latter days, ito po yung first advent ni Jesus Christ na kung saan siya ay ipinanganak sa Bethlehem, siya ay namuhay dito sa lupa, siya ay nagminister, siya ay namatay, siya ay muling nabuhay, at siya ay umakyat sa langit. So that is the first advent of Jesus Christ when He was born here on earth.
And the second latter days is about His second coming, which means muling babalik ang Panginoong Jesucristo dito upang siya ay maghari na. And then of course, this will be followed by the end of days at magkakaroon na ng 1,000 years na tinatawag nating millennium. At ito po yung mga nakapaloob dito. So, balikan nun natin yung Daniel chapter 11 verse 36. Sabi doon, and the king will do as he pleases. Now, the question now here, sino yung king na tinutukoy dito? Siya ba yung king ng north o siya po yung king ng south? Oh? Now, if we will apply yung pong two latter days principle, madali nating masasagot kung sino yung king na tinutukoy dito. Ano po? At ito ay walang iba kundi si Antiochus Epiphanes at si Antichrist. So, alam mo natin kung ano ang ginawa ni Antiochus Epiphanes doon sa lalong-lalo na doon sa templo ng mga Israelita na ito ay kanyang dinesecrate at ito ay kanyang binaboy niya ito at ito ay pinatigil niya ang mga sacrifices doon at sinakop niya ang Jerusalem at for more than 3 years na ang mga Hudyo ay hindi po nakapag handog doon, hindi sila nakapag worship service doon sa loob ng 3 taong mahigit. At nakabalik lang sila doon pansamantala ng yung Maccabean brothers ay nagrebelde at nilabanan si Antiochus Epiphanes, and they were able to recapture the temple, and then they were able to burn again or to light up the menorah. But it did not last long at muli itong nasakop. Now, ito pong ginawa ni Antiochus Epiphanes na ito is just a picture of what will happen in the future. No? So ito po kay Daniel ay future ito, both Antiochus Epiphanes and Antichrist. So sa atin po, hindi na future si Antiochus Epiphanes dahil naisulat na ito sa kasaysayan. Ang future sa atin is the Antichrist. So, kung ano yung ginawa ni Antiochus Epiphanes during his time, doon po sa templo ng mga Hudyo, ay ganoon din po ang gagawin ni Antichrist when he comes. Kung papaanong dinesecrate ni Antiochus Epiphanes ang templo ng mga Hudyo, ay ganoon din i-desecrate ni Antichrist ang templo ng mga Hudyo kapag ito ay natayo ng muli. Ang templo ng mga Hudyo ay 2 beses itong natayo. Una, ito ay sa panahon ni Solomon at ang nagplano ng pagtatayo nito ay ang kanyang tatay na si David at pagkatapos ito ay itinayo ng kanyang anak na si Solomon, pero ito po ay nawasak during the time ng ni Nebuchadnezzar nung sinakop na ng Babylon ang Jerusalem at ang buong Juda. At sa kabutihan po ng ni King Darius nung pumalit na yung Medo-Persia, ay muli nilang naitayo ang pader at muling naipagawa ulit ito at bumalik ulit sila sa kanilang pagsamba sa Diyos doon sa kanilang templo, pero it was only after 70 years of captivity sa Babylon. Now, and then pagkatapos during the time of King Herod, itong templo na ito ay pina-improve niya at pinaganda. Pero itong templo na ito ay nasira po ito, sinira ito, giniba ito during the time of the Roman Empire. At ito ay totally sinira na ito noong 70 AD. And then from 70 AD hanggang 1948, ang mga Hudyo po ay nag-scatter na sila
all over the world. Kung saan-saan na sila napunta, nagkahiwa-hiwalay na sila, may napunta sa Europe, may napunta sa Middle East, and all other places in the world. And it was only in May 14 of 1948 when they became again a nation of Israel. So ito po ay isa sa mga naging fulfillment ng prophecy ng Diyos na muling ibabalik niya ang kanyang mga anak doon sa kanilang lupain. At ito po ay naganap noong 1948. And just recently, kung kayo po ay sumusubaybay sa mga nangyayari ngayon sa Israel, ay muli na-capture nila o naging capital ulit ng Israel ang Jerusalem. At muli ay napunta na sa kontrol ng mga Hudyo ang Jerusalem. And this is another fulfillment of prophecy na muling mababalik sa kanila ang Jerusalem na kung saan doon nakatayo ang templo. At sa ngayon ay hindi pa natatayo yung templo nila dahil marami pang kontrobersya. Pero ito po ay matatayo dahil ito ay pinrophesy na sa Bible. Kaya mga kapatid, kapag ito po ay natayo na, ang templo ng mga Hudyo ay natayo na ulit, talaga pong nandiyan na ang Antichrist, talagang magpapakilala na si Antichrist. Kaya ito pong binabasa natin na ito, na ginawa ni Antiochus Epiphanes, ay gagawin din ulit ito ni Antichrist once the temple of the Jews ay natayo na po ito sa Jerusalem. Kaya ang sabi diyan, then the king will do as he pleases. Now remember, yung king pong yon ay tumutukoy kay Antiochus Epiphanes at yung king ngayon ay tumutukoy din kay Antichrist. And so, sabi po diyan, he will exalt and magnify himself above every god. This is exactly what Antiochus Epiphanes did, and this is exactly what Antichrist will do when he comes, and will speak monstrous things against the God of gods, and he will prosper until the indignation is finished, for that which is decreed will be done. And then in verse 37 it says, he will show no regard for the gods of his fathers, or for the desire of women, nor will he show regard for any other god, for he will magnify himself above them all. Verse 38, tuloy natin kung ano pa yung gagawin niya. But instead, he will honor a God of fortresses, a God whom his fathers did not know. He will honor him with gold, silver, costly stones, and treasures. So ito po yung ginawa ni Antiochus Epiphanes at ganito rin po yung gagawin ni Antichrist. He will take action against the strongest of fortresses with the help of a foreign god. He will give great honor to those who acknowledge him and will cause them to rule over the many and will parcel out land for a price. So as you can see in verse 39 po, sabi, he will take action against the strongest of fortresses. So sino man ang babangga, no? Katulad ng panahon ni Antiochus Epiphanes, lahat ng bumangga sa kanya, lahat ng kumalaban sa kanya ay kanyang napatumba, at ganito rin po ang gagawin ni Antichrist, na ang sino mang lalaban sa kanya, ito ay kanyang patutumbahin, ito ay kanyang lalabanan. And he will give great honor to those who acknowledge him. Makikita po natin dito ang mga rampant corruption na mangyayari. Makikita natin ang paglaganap ng bribery, lalong-lalo na po in the highest form of government, no? Ito po ay in the highest level of government ay makikita natin ang bribery na gagawin ni Antichrist. This is exactly what Antiochus Epiphanes did. And so right now nakikita na po natin kung ano ang mangyayari sa future, mga kapatid. And I believe we are not too far anymore doon po sa mga binabasa natin na ito. Now, in verse 40,
Sabi po dyan, at the time of the end, the king of the south shall attack him, but the king of the north shall rush upon him like a whirlwind, with chariots and horsemen, and with many ships, and he shall come into countries, and shall overflow and pass through. Now, yung pong yung pong binabanggit diyan at the time of the end, yan po ay tumatalakay sa end of the world. At yan ay mababasa rin natin doon po sa chapter 12, verse 13. Natatalakayin natin next Sunday. So, it talks about the end of the world. Now, if you notice, meron po akong in-encircle dyan na dalawang word na him. Kasi basahin nun natin ulit. Ang sabi, at the time of the end, the king of the south shall attack him. And then the king of the north shall rush upon him. So ibig sabihin, no, nagkaroon ng third party dito, no? At ang king of the south, which is ang Egypt, ang sinasabi natin, and king of the north, now ito ay sa ngayon po it could be ito po ay Syria, no? Hindi malayong Syria ito, pero may nagsasabi po ito ay Russia. Pero pag tiningnan ho natin kasi ang pattern ng mga digmaan sa Bible, nakikita natin it is more focused on the Middle East. So, malaki po ang possibility na ito ay Syria, and yung pong south is, of course, ang tinutukoy na south dito is yung Egypt. So, yung pong king ng south at yung king ng north ay magsasanib puwersa po sila dito. Magsasanib puwersa sila dito, and they shall attack him. Now, sino po kaya yung him na yon na tinutukoy dito? No, it could be na ang itinutukoy po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, no? So meaning the evil forces of south and the evil forces of north will merge, will combine, magkakaroon ng coalition between the south and the north, and they will attack Jesus Christ, no? So, and this is exactly what the Antichrist will do. Kaya pagdating po dito sa chapter 11 verse 40, it is more likely na ang tinutukoy na po dito ay wala nang iba kundi si Antichrist. Kasi nagkaroon na ng coalition, nagkaroon na ng joint forces ang south and north against him, no? So kaya po it is very possible that the one who is being talked about here is none other than Antichrist attacking Jesus Christ. And then in verse 41 it says, he shall come into the glorious land. Again, yung pong he dito is the Antichrist. He shall come into the glorious land. Ano po ba yung glorious land? Wala pong iba kundi ang Jerusalem. At alam mo natin, yung din ang tinatawag nating Holy Land, yung pong Jerusalem. He shall come into the glorious land, and tens of thousands shall fall. No? Tens of thousands shall fall. Ibig sabihin po, kapag naghari na talaga si Antichrist, marami po talaga ang mamamatay sa mga Israelita. Marami ang mamamatay doon po sa Jerusalem, doon po sa Israel, doon sa Judah, and all over Israel po. Sabi diyan, and tens of thousands shall fall. But this shall be delivered out of his hand. So meron daw po palang mai-spare. Sino daw po yung mai-spare sa pag-atake nitong si Antichrist doon sa glorious land? May spare daw po. At ang may spare dito ay si Edom, si Moab, at saka po yung main part ng Ammonites. No? Yung main part ng Ammonites. So hindi yung buong Ammonites, kundi yung main part ng Ammonites. Now, going back to verse 41, ay highlighted yung word na Edom, Moab, and Ammonites. So para meron po kayong idea kung sinong itong Edom, Moab, and Ammonites sa ating pong kapanahunan, ito po ngayon ang tinatawag nating Jordan.
no? Yan po yung Jordan, yung Edom, Moab, and Ammonites. Now, ang sabi po dito, i-spare, no? May i-spare itong Jordan when when Antichrist will attack the kingdom of Israel or the Holy Land, no? May i-spare itong Jordan na ito sa kanyang dito, no? Sa kanyang paghahari dito, sa kanyang kasamaan dito. Kaya po itong mga Israelita na ito, na kapag sila po ay inatake na ni Antichrist, sila po ay magtatakbuhan doon sa Jordan. Doon sila pupunta sa Jordan at pinaniniwalaan po ng maraming mga Bible scholars na ang lugar na pupuntahan nila ay yung pong Petra, na ito yung lugar ng mga yung lugar ng mga Edomites, no? Doon daw po maarahil pupunta itong itong mga Israelita para makatakbo sila, makalayo sila kay Antichrist. So, yun po yung Jordan, para magkaroon lang kayo ng picture sa mind niyo kung ano po saan sila pupunta dito, sino yung Edom, sino yung Moab, sino yung Ammonites. Okay, now, verse 42. Ano pong sabi sa verse 42? Now, he shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. So, when the time comes na si Antichrist po ay ruling all over the world na po, he will be attacking mga bansa po, mga countries. Kaya talaga pong dito sa panahon na ito ay wala nang mai-spare dito. Pero ang full concentration, ang main focus ni Antichrist ay walang iba kundi ang Israel, especially ang Jerusalem. Pero dahil po dito magkakaroon ito ng global effect. Magkakaroon ito ng effect sa Amerika, sa Japan, sa Korea, sa Vietnam, sa Philippines. So ibig sabihin sa lahat po ng bansa. So para bang sa ngayon yung nararanasan nating COVID-19, it has an effect ho all over the world. O konting bansa lang ho yung hindi tinamaan nito eh. Ilang bansa lang hindi tinamaan ng COVID-19. And now we can see, no, na kung paano po ang isang virus lang ay magkaroon ng effect all over the world. And when Antichrist will then magkakaroon po ito ng global effect at ito ay tatama sa lahat ng bansa. But the main ang pinakamahihirapan ng husto dito ay walang iba kundi ang Israel. No? And sabi po doon sa verse 43, he shall become ruler of the treasures of gold and of silver and all the precious things of Egypt. So it means talaga pong yayaman ng husto itong Antichrist na ito. No? Sabi, he shall become ruler of the treasures of gold and of silver. And ganito rin yung ginawa ni Antiochus Epiphanes nung makubkob niya yung templo ng mga Hudyo. Hinakot niya ang lahat ng ginto doon at hinakot niya ang lahat ng silver, hinakot niya ang lahat ng mga precious things doon sa temple. And si Antichrist po will do the same thing. Gagawin niya po na kumbaga po ikakamkamin niya ang lahat ng kayamanan, ginto at pilak and all other precious things, no? Here it is specifically stated na the things of Egypt and the Libyans and the Cushites shall follow in his train. So, which means lahat po yan, no? Lahat po yan. So, pag tinignan natin sa mapa, ang yung pong Egypt ay Egypt pa rin ngayon. Yung pong Put, no, ay ito po yung Libya at Put dati yan sa Old Testament, sa Bible, and then yung pong Ethiopia, no? So yung pong Ethiopia, yan po yung mga Cushites. At sila po yung mga African Jew, no? Sila po yung mga African Jew. So ibig sabihin lahat ng yan. Imagine niyo po yung scope ng masasakop ni Antichrist. Now verse 44. Let us continue. But news from the east and the north shall alarm
him, and he shall go out with great fury to destroy and devote many to destruction. No? Sabi diyan, and devote many to destruction. Kaya dito ay napipicture na natin sa ating isip kung gaano po ang lawak, no, ng magiging effect noong pananakop ni Antichrist. And nobody will be spared. Maraming kahirapan. Pero ang matindi po talaga nadadanas ng matinding tribulation po, yung matinding persecution ay walang iba kundi ang mga Israelites, ang mga Hudyo. Now, last verse for today, yung pong Daniel chapter 11 verse 45, at ang sabi diyan, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end and none shall help him. Alright, now kung napansin niyo po diyan, hinighlight ko yung he shall plant the tabernacles of his palace. So ibig sabihin, ito pong si Antichrist ay magpapagawa ng kanyang palasyo. Saan niya po ipapagawa yung kanyang palasyo? Ang sabi diyan, between the seas, no? Between the seas, sa pagitan ng dalawang karagatan, no? Pagitan ng dalawang karagatan, doon niya itatayo yung kanyang palasyo. At ang sabi diyan, in the glorious holy mountain. So alam na natin na ang holy mountain ay nasa Jerusalem po. So ibig sabihin, si Antichrist ay magtatayo ng kanyang tirahan, ng kanyang palasyo, doon po sa pagitan ng dalawang dagat at doon sa Jerusalem. No? So tingnan po natin sa mapa kung nasaan yan. As you can see on your screen, ang nasa kaliwa po ninyo is the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Ang nasa kanan po ninyo, yung kulay blue, is the Dead Sea. Now, yung pong Sea of Galilee na nasa bandang north, mga kapatid, sa totoo lang po sa Bible, hindi po yan Sea of Galilee. Yan po ay considered as lake. Hindi po siya sea. Tinawag lang siyang Sea of Galilee, pero yan po ay fresh water. At yan ay lake, hindi po siya hindi siya sea. So kaya pag tinignan natin yung verse 45, no, especially in the King James version, ang sabi po doon, he shall plant the tabernacles of his palace between the seas. So alin po yung seas na yon? It's the Mediterranean Sea at yung pong Dead Sea. Ano po ang nasa pagitan ng Mediterranean Sea at ng Dead Sea? Ang nandoon po ay Jerusalem. Now, in Jerusalem, meron pong tatlong mountains diyan na magkakalapit lang sila. At yun po ay ang Mount Moriah, yung ang pangalawa po is Mount Zion, at yung pangatlo po is Mount of Olives. Now, alam po natin na yung Mount Moriah, dito po sinacrifice ni Abraham si Isaac, no? At or isa-sacrifice rather, hindi niya naman talaga sinacrifice, kundi may ibinigay na pang-sacrifice ang Diyos sa kanya. Pero ito po yung mount na yon, ito yung Mount Moriah. And at dito po natayo ang templo, no? Dito natayo yung templo ng mga Hudyo. Now, yung Mount of Olives, alam mo natin na dito babalik ang Panginoon Diyos, yung Mount of Olives. Diyan siya tatapak sa Mount of Olives na yan at mahahatian. Yung Mount Zion is of course the holiest mountain of them all dahil ito ay mountain of God. So, we do not really know kung saan po sa lugar na ito magtatayo ng palasyo si Antichrist. So, ibig sabihin no, mga kapatid, yung lilitaw po na Antichrist ay titira pa siya sa gitna ng Jerusalem. Titira pa siya doon sa kalagitnaan ng mga Hudyo, itong Antichrist na ito. Dahil yan po yung sinabi sa Daniel 11 verse 45, no? At magtatayo siya ng kanyang palasyo doon.
Now, bilang pagtatapos po mga kapatid, gusto ko lang kayong i-update kung ano ho ang nangyayari ngayon sa Israel. I mentioned earlier mga kapatid na in 1948 or in the year 70 AD, yung pong palasyo nila o yung templo nila ay giniba ito ng Rome at hindi na muling natayo. At nagkahiwa-hiwalay na ang mga Hudyo. Lalong-lalo na po yung 10 tribes, yung Northern Kingdom na sinakop ng Assyria ay nagkahiwa-hiwalay na Hudyo at hindi na ho sila nakabalik, yung 10 tribes na yon ay hindi na ho sila nakabalik doon sa Northern Kingdom. Pero yung Southern Kingdom na binubuo ng Judah at ng Benjamin, yun po ay may mga naiwan ng remnants doon at meron pang nakabalik doon. Hindi sila totally umalis. May mga naiwanan lang. But since 70 AD hanggang 1948 po, ang mga Israelites ay hindi na sila nagkaroon ng sariling bansa for 2,000 years. Wala na silang sariling bansa. But it was only in 1948, no? Kaya po, nung panahon ho ng mga 12th century, 13th century, 15th century, nung 16th century, marami po na mga sumikat na mga Bible scholars, mga preachers and pastors, no? Katulad po nila Calvin, no? Mga sumulat po ito ng mga libro na nung time na yon wala pang nag-exist na Israel. Hindi na nag-exist ang Israel nung mga panahon na yon, nung 16, 17, 15, 13, 14th century. Hindi na ho nag-exist ang Israel noon. Kaya ang naging maraming interpretation po noon, ang Israel ay inabandon na ng Diyos at ang ipinalit na ng Diyos ay ang mga Christian churches. So kaya naging interpretation noon na ang Panginoon ay ang kanyang babalikan ay walang iba kundi ang mga Christian churches at hindi na ang Israel kasi pinalitan na ng Diyos, inabandon na ng Diyos ang Israel at kanyang ipinaling na ang kanyang tingin dito sa mga Christian churches. Kaya marami po ang naniwala noon na ang Panginoon ay babalik sa mga Christian churches. Ang babalikan ay ang mga Christian, ang mga born-again believers. No po. So, dahil walang nag-e-exist na Israel na noon at hindi nila alam na muling mabubuo ang Israel. Pero it was prophesied in the Bible that the nation of Israel po ay muling mabubuo at noong 1948 nga, May 14, dineclare ng United Nations ang Israel State. Ngayon, ang problema po ito, pagbalik nila doon sa kanilang bansa, may mga nakatira pong mga Palestine doon. Now, yung Palestine po, galing ito sa Philistine na naging Palestine. Kaya lang mo, yung mga tumira ho kasing Palestine doon ay hindi original na mga Palestine, kundi sila po ay mga Arabs na nag-migrate papunta doon sa Israel at sila po ay nakisaka. Nagtanim, nagbungkal ng lupa doon at doon na sila tumira. And so kaya po nung dumating yung mga Israelites, nung dumagsa na yung dating ng mga Israelites coming from different parts of the world, bumalik sila ng Israel, unti-unti na-displace yung mga Philistines na yon, yung mga Palestine na-displace na unti-unti. So, kaya ang nangyari po diyan, yung Israel ay may magkahalong nakatira. May mga nakatirang Israelites, may mga nakatirang mga Palestine. Now, in 1967 ho, nagkaroon ng tinatawag na Yom Kippur War. At ito ay nangyari in the month of October in 1967 na kung saan ho ay pinagtulong-tulungan ng I think 6 nations yata yung kasama ang Egypt, kasama ang Syria o iba pang mga bansa na nilusob nila ang Israel. Pero in 6 days so natalo ng mga Israelites yung mga Arab nations na yun na lumusob sa kanila.
At dahil dito, lumaki yung kanilang nasakop at lumaki pa yung lupain nila at nakuha nila pati yung Sinai Peninsula na malapit na sa Egypt. Boundary nun ay Egypt na. So, kaya po, yung mga sa kasalukuyan po ngayon ang nangyayari, meron tatlong lugar doon sa buong Israel kung saan nakatira yung mga Palestine. Yung isa po ay nandoon sa southern part na tinatawag nating Gaza Strip. Ang karamihan ng nakatira doon sa Gaza Strip na yon ay mga Palestine. And then doon sa may parting taas sa may north ng Israel, no? Sa may north ng Israel po, meron namang lugar doon na tinatawag ngayon na Golan Heights. At doon sa Golan Heights na yon, ang mga nakatira po doon ay mga Palestine din. Karamihan na nakatira doon, Palestine. And then sa bandang gitna po, na kung saan sumasakop sa Judea at saka sa Samaria, at sa pagitan nila nandoon ang Jerusalem, ito po ang tinatawag nating West Bank ngayon. No? Tinawag siyang West Bank kasi siya ay western part ng Jordan. Kasi yung sa kanan niyo po is the western part. Pagtawid niyo ng Jordan River, no, yun po ang tinatawag nilang West Bank. At doon sa West Bank ay nakatira doon ang Palestine at nakatira doon ang mga Hudyo. So doon nila, yun ang tinatawag nilang settlements. So yung mga Hudyo na dating nakatira doon sa lugar ng Gaza Strip, in-evacuate lahat yun at inilipat nila doon sa lugar ng West Bank. Now, yung West Bank po, nandoon yung Samaria at nandoon ang Judea. At nandoon ang Jerusalem, nandoon ang Hebron, nandoon ang Bethlehem, pamilyar na lugar sa kapital. So sa kasalukuyan po, just few weeks lang po, ay dineclare na ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ngayon ng Israel, na sila po ay magde-declare na ng sovereignty over Judea and Samaria. Sa madalit salita po, yung buong West Bank na yon ay magiging sovereign na ang Israel doon. Ang problema po, maraming nakatirang Palestine doon. At ngayon, galit na galit yung president ng Palestine, si Abbas, dahil nga sinuportahan ng Amerika yung desisyon ni Benjamin Netanyahu na i-declare na sovereign yung Israel sovereignty doon sa Judea at sa Samaria. Mga kapatid, bakit po binabanggit sa inyong lahat ito? Ano ho bang significance nito? Ano bang kinalaman nito sa atin? Na gusto ko pong makita ninyo mga kapatid kung nasaan na tayo ngayon sa panahon natin. Na ang hindi na humalayo, naniniwala ako na hindi na humalayo ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi na humalayo na i-reveal na si Antichrist, hindi na humalayo. Dahil kailan lang ho, meron hong 100,000 Ethiopian Jew na sila po ay pabalik na ng Israel. And then lastly, last time nabanggit po sa inyo na 42% of the Jews living in Europe ay gustong bumalik ng Israel. At alam niyo po ba yung mga Ethiopian Jew, mga kapatid, kung sino sila? No? Sino po itong Ethiopian Jew na ito? Sila po yung mga taga-Northern Kingdom. Sa madalit salita po, yung mga taga-Northern Kingdom, bumabalik na sila. So, yan ang pangako ng Diyos. Iipunin niyang muli ang kanyang piniling tao doon sa kanyang piniling lugar. At kapag nangyari na ito, no? Kapag nangyari na ito, talagang malapit na dahil nabubuo na ang Israel. At alam niyo po ba na yung pong mga sacrifices sa temple ay kumpleto na ho, nagawa na nila ang menorah, na-train na nila yung mga Levites, na-train na nila yung mga priests, nahanda na nila lahat yung mga gamit doon sa templo, nakaprepare na hong lahat. Nasa isang lugar lang ito, nakaprepare ng lahat. Ang iniintay na lang po ay yung templo. The moment na natayo yung templo, ay nakaready ng lahat yung mga priests and Levites. Kaya kung natatandaan niyo po doon sa Book of Revelation, pinag-aralan natin
yung 24 elders na binubuo ng 34,000 na priests and Levites na naglilingkod dun po sa templo. Kung natatandaan nyo dun sa ating Book of Revelation, bakit ipinakita kay Daniel, bakit ipinakita kay John ito? Because ito ay future. Nangyari ito noong Old Testament, but ito ay future pa rin. Dahil muling mababalik, matatayo ang templo at muling maglilingkod ang priests and Levites doon. And right now, currently, they are already prepared. Ang missing na lang po is the temple. The moment na ang temple ay matayo, ito po ay gagawin ulit nila yung mga sacrifices na yun, yung mga offerings na yun. At kapag natayo yung templo, mga kapatid, then hindi po gusto ni Antichrist yan. At yan ay i-desecrate niya kung ano yung ginawa ni Antiochus Epiphanes noon, ay gagawin niya ni Antichrist. Pero magagawa lang kasi ni Antichrist yun kung nakatayo na yung templo. Now, ang malaki pong issue sa templo ngayon, mga kapatid, ay hindi daw nila matayo ito kasi may nakatayo doon Dome of the Rock. Dome of the Rock ay yun yung pinaka third holiest place ng mga Muslim at nakatayo yung kanilang mosque doon sa mismong pinaniniwalaan nilang Mount Moriah dahil doon sa lugar na yon ay doon po umakyat sa langit si si Muhammad. Kaya third holiest place ng mga Muslim yon. So, hindi nila magiba yung yung mosque na yon dahil pag giniba nila at itinayo nila yung templo nila doon, talaga pong World War III na mangyayari dahil magsasanib-sanib pwersa na ang mga Arabs at talagang didigmain na nila ng gusto ang Israel. Pero recently po, ito ay mga recent development, nakita po nila based on the scriptures, based on mga archaeological diggings and research, based on their study, nakita po nila unti-unti na yung pong kinatatayuan ng mosque ng mga Muslim ay hindi po doon talaga ang nakatayo yung templo ng ng mga Hudyo, kundi yun ay kumbaga po 600 feet papunta sa south. Doon nakatayo talaga yung templo ng mga Hudyo na ipinatayo ni Solomon at itinayo ulit nila Nehemiah, nila Ezra, no? Dahil ang pinagbasihan nila doon is yung pong valley o yung spring, no? Yung spring, yung pinanggagalingan ng tubig. Dahil doon sa kinatatayuan ng mosque ng mga Muslim, walang spring doon, walang water doon. Kaya imposibleng doon itinayo yung templo dahil kailangan nila ng tubig, no, para doon sa paghuhugas ng kanilang mga isinasacrifice. Kung mag-sacrifice sila doon by the hundreds of thousands of animals ang kanilang sinasacrifice. So kailangan nila ng matinding flow of water, and then tapos na-discover doon nila ngayon yung Hezekiah Tunnel na kung saan doon dumadaloy yung water na kailangan nila para doon sa kanilang spring, para doon sa kanilang mga sacrifices. So ito ho, mga kapatid, ang nangyayaring development na ngayon sa Israel. So kaya anytime soon magkakaroon po ng matinding matinding labanan ito dahil si Donald Trump ay publicly kanya pong diniklara na sinusuportahan niya yung pag-declare ni Benjamin Netanyahu ng sovereignty sa Judea at sa Samaria. Alam mo naman natin yung Samaria, mga kapatid, nasa Northern Kingdom yon, yung Jerusalem and nasa Southern Kingdom yon, no, ng Israel. And ang isa pa po magandang development na nangyari ngayon sa Israel, yung dating magkalaban na partido, no, yung pong partido ng Blue and White na pinamumunuan po yan ni Benny Gantz, siya po yung oposisyon ni Benjamin Netanyahu. Sila pong dalawa ay nagsama na ngayon, nag-unite na. Nag-unite yung dalawang leaders na ito at magkakaroon na sila ng sharing of power, no? At inopose ito, pero diniklara ng Knesset yung Supreme Court ng Israel na legal yung pag-join forces
Benny Gantz at saka ni Benjamin Netanyahu. So mga kapatid, bakit ako pumupunta sa mga ganitong maliliit na detalyeng ito? At bakit po natin pinag-uusapan ito? Because we are talking about Daniel and we are talking about Revelation at yung pong tinutukoy sa Daniel at saka sa Revelation ay mga future events na mangyayari, and ito pong nakikita natin, ito pong nababasa natin sa Daniel thousands of years ago na nakasulat. Yung pong nababasa natin sa Revelation thousands of years ago na nakasulat. Pero right now in our time, nakikita ho natin ito na nangyayari unti-unti, nagaganap na ho unti-unti ito. And soon, very soon, Israel will be a whole nation at makikita ho natin na nakatayo ang templo nilang ulit doon. No? Matatayo ulit yung templo nila at pag natayo ho yun, mga kapatid, ay hindi ko alam kung gano'n na lang katagal ang natitirang panahon para sa atin. So, I don't know, but ang tatamaan ho talaga ng matinding matinding tribulation dito ay walang iba kundi ang bayan Israel. Remember, ito pong mga vision na ito ay isinulat, ipinakita ng Diyos kay Daniel para sa kanyang mga tao, para sa mga Israelites. But because si Antichrist po will rule all over the world, kaya kahit tayo pong Pilipino ay tatamaan dito pagka naghari na ang Antichrist at kung tayo ay nandito pa sa mundong ito, mga kapatid. So, let us all get serious with the Word of God. Let us all get serious in our prayer, in our worship. Let us all get serious po in serving the Lord. Dahil time is, talagang very, very short na ho. Time is very, very short. And hindi ko alam kung itong COVID-19 na ito is a part na ng rehearsal ito or ito na yung simula, hindi ko po alam. I'm not saying that. But one thing I can assure you, mga kapatid, what was written in the book of Daniel 4,000 or 3,000 years ago and what was written in the book of Revelation 2,000 years ago, they are all happening before our very own eyes, mga kapatid. So, kaya po, next Sunday, we will talk about yung chapter 12 at sana po ay subaybayan ninyo, pati yung Revelation, subaybayan niyo po ito. At makikita natin na para lang tayong nagbabasa ng newspaper, no? Na kung ano yung nababasa natin ay siyang nangyayari sa kasalukuyan. So, salamat po mga kapatid sa inyo.